Chapter 2. Thanks Nico, chat na lang tayo later, sabi ko sa kaibigan at manliligaw at bineso siya. Sure. Nakangiting sabi niya at in-unlock na ang pinto ng kotse. Bumaba na ako at maingat na sinarado ang pinto. Pinaba niya ang bintana sa driver's seat at nagpaalam sa akin. Hinatid ko muna ng tanaw ang papalayong kotse ni Nico bago tumalikod at pumasok sa malit na gate. O bakit ngayon ka lang? Gabi na ah. Bungad sa akin ni Mommy pagpasok ko ng sala. Lumapit ako sa kanya at humulik sa pisngi niya at umupo sa single sofa. Marami pa po kasi kaming pinuntahan ni Ana, Mommy. Sagot ko. At kasama yang manliligaw mo. Nakataas ang kilay na tanong niya. Ayaw niya kasi kay Nico. Hindi, Mommy. Kanina lang kami nagkita tapos nag-alok siya na ihatid ako dito sa bahay. Bakit ka hinatid? Nasaan ang kotse? Napakamot ako sa ulo. Nasa auto repair shop po. Nakadisgrasya po ako kanina, Mommy. May naatrasan po akong kotse. Nakangiwing sabi ko. Ano, nakadisgrasya ka? Pambihira ka naman, Ivana, wala na nga tayong pera, nakadisgrasya ka pa. Sabi ko naman sa'yo ibenta na natin yung kotse na yan dahil bulok na. Hayan imbes na mapakinabangan natin nakadisgrasya pa. O paano ngayon yung nadisgrasya mo? Anong ipambabayad natin? Inis na litanya ni Mommy na nakatayo na sa harapan ko at nakapamawang. Relax, Mommy. Hindi naman ako siningil ng nadisgrasya ko. Ang bait nga niya, oh. Siya pa ang nagpagawa ng kotse. Mahinahon kong paliwanag. Uminahon naman si Mommy. Abay, mabuti naman kung ganon. Aniya at bumalik na sa pagkakaupo sa sofa. Pero di ko pa rin gusto na hinahatid ka ng Nico na yun, ha? Sinabi ko na sa'yo busted mo na yan. Bumuntong hininga ako. Pero Mommy, mabait naman po si Nico eh. O ano ngayon kung mabait? Anak ba siya ng kilalang politiko? Anak ba siya ng isang real estate tycoon? Nako, sinasabi ko sa'yo, Ivana, ha? Hindi kita pinalaki para pumatol ka sa kung sino-sino lang. Mommy, hindi nga po anak mayaman si Nico pero nagsusumikap naman po siya sa buhay. Actually next month sasampa na po siya sa barko. Isa na kasing seaman si Nico. May kaya naman ang pamilya niya. Pero sadyang mapangmata lang si Mommy. Ha? Seaman pa talaga, nako, wag mo talagang sasagutin yan. Kapag yan ang nakatuluyan mo, sinasabi ko sa'yo, luluha ka lalaga ng dugo. Dahil halos lahat ng seaman na kilala ko babaero. Kagaya na lang ng asawa ni Rona. Nuknukan ng babanero at nakabuntis pa. Mariin ko na lang nakagat ang labi. Pasimpleng inikot ang mata habang naglilitanya pa rin si Mommy. Ang tinutukoy niyang si Rona ay ang isa sa mga amiga niya. Kaya ikaw, Ivana, gamitin mo yang ganda at utak mo. Huwag kang makontento sa kung ano lang ang nakahain sa harap mo. Kung hindi habang buhay na lang ganito ang buhay mo. Opo, Ma. Nasabi ko na lang para hindi na lalo pang hamaba ang litanya niya. Parang bigla akong napagod sa bunganga pa lang niya. Kumain ka na. Nagpaluto ako kay Yaya daling ng care-care. Sabi ni Mommy na ngayon ay hawak na ang cellphone at nagtatype. Opo. Tumayo na ako at tumungo na sa kusina. Sakto namang nakasalubong ko si Yaya Dolang na kalalabas lang ng kwarto niya. O Ivana, nariyan ka na pala. Bati sa akin ni Yoye Daling. Good evening, Yaya. Bati ko rin sa kanya. Kakain ka ba? Ipaghahain na kita. Alok niya, tumango naman ako at ngumiti kay Yaya Daling. Sabay na kaming pumasok sa kusina. Umupo na ako sa mesa habang siya ay pinagsasandok, aka. O heto, kumain ka ng marami. Ani Yaya. Nang ailapag na sa harap ko ang platong may kanin, mangkok na may kerker at plat itong may bagoong. Bigla tuloy akong nagutom. Salamat, Yaya. Kayo pa. Tinampot ko ang kutsara at tinidor. Tapos na kami ng Mommy, Ma, ikaw na lang. Kain ka ng kain. Gin-abi ka yata. Opo, Ya, kung saan-saan kasi ako tinangay ni Ana kanina. Pagkagaling namin sa inaplayan namin ay inaya pa ako ni Ana na maggalagala. Huling gala namin bago kami pumasok sa trabaho. Natanggap kasi kami sa inaplayan naming trabaho kanina, bilang food server sa isang restaurant. Mag-start na kami sa susunod na araw. Medyo nag-alala pa nga ako kay Ana dahil baka hindi niya kayanin ang ganoong trabaho. Mayaman siya at sanay na pinagsisilbihan. Kung tutuusin, di naman niya kailangan sumidili ng trabaho, dahil malaki ang allowance na binibigay sa kanya ng kuya niya, gusto niya raw maranasan ang ganoong trabaho, yun. Ang nagustuhan ko sa kanya. Kahit mayaman siya ay hindi naman siya spoiled brat.
Kamusta naman ang pinag-applyan yung trabaho? Tanggap po kami at mag-start na po sa susunod na araw. Sagot ko sa pagitan ng pagsubok. Masarap talagang magluto si Yaya Daling. Nakatingin lang sa akin si Yaya Daling at ngumiti. Hi, kung nabubuhay lang, ang daddy at mommy mo, yung totoong mommy mo ha, siguradong proud na proud sila sa'yo. Lumaki kang mabait na bata, maganda at matalino. 1 taon na lang gagraduate ka na. Napangiti na rin ako at hinawakan ang kamay niya. Para po sa kanila itong ginagawa ko. Salamat rin sa iyo ya dahil hindi mo ko iniwan. Pakiramdam ko kasama ko na rin sila. Mabuti nga at nandito pa rin si Yaya smiling sa tabi ko kaya kahit papaano, hindi ako nalulungkot dito sa bahay. Si mommy naman laging wala. Ang jamming pinagkakaabalahan. Basta nandito lang ako palagi para sa iyo. Inaantok na lumabas ako ng kwarto ko habang nagkakamot ng ulo. Medyo magulo pa ang buhok ko dahil bagong gising ako. Hindi na ba pwedeng idaan sa pakiusap ito mga sir? Pasensya na po ma'am pero 6 na buwan na lang, ang palugit nyo at kailangan nyo nang bayaran ang lahat ng balanse. At sa 6 na buwan na hindi nyo po mabayaran ay kukunin na po ng bangko itong bahay nyo. Napasinghap ako sa narinig at dali-dali akong bumaba ng hagdan. Nakita ko ang 3 lalaki na papalabas na ng bahay. Nasa sala si mommy na nakatikip ang mga kamay sa mukha at si Yaya Daling na may hawak na isang papel at binabasa ito. Lumapit ako kay Yaya Daling at nakibasa din sa papel. Nagulat pa siya sa presensya ko pero binigay na niya sa akin, ang papel na galing sa isang bangko. Nanlaki ang mga mata ko sa nabasa. Ivana, tawag sa akin ni mommy. Salubong ang kilay na tumingin ako sa kanya. Nang utang ka sa bangko tapos ginawa mong collateral itong bahay mommy. At kapag hindi daw nabayaran ang lahat ng balanse sa loob ng 6 na buwan kukunin na ng bangko itong bahay. Sabat ni Yaya Daling. Daling pwede, kami muna ni Ivana ang mag-usap. Saway ni mommy kay Yaya Daling. Nilang na tumalikod naman si Yaya Daling at pumunta ng kusina. Disappointed na tiningnan ko naman si mommy na halatang problemado. Mommy, kailan ka pa ng utang sa bangko? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Naiinis na tanong ko. Nang utang siya at ang bahay pa talaga ang ginawa niyang collateral. Ang bahay na punong-puno ng alaala ng daddy at ng tunay na mommy ko. 8 years ago pa yan Ivana, high school ka pa lang noon. Alam mo naman ang panahon na yun sunod-sunod na problema ang dumating sa atin, nalugi ang mga negosyong iniwan ng daddy mo at nabaon tayo sa utang. So naisip kong mangutang sa bangko at gawing collateral itong bahay. Hindi ko na sinabi sa'yo yun dahil ano bang alam mo? High school ka pa lang at ayoko namang isipin mo pa yun dahil baka hindi ka makapag-focus sa pag-aaral. Paliwanag ni mommy. Pagsak ang balikat at nanlulumong umupo ako sa sofa. Naalala ko noong high school ako, yun yung mga panahon na unti-unting nalugi, ang mga negosyo namin at naibenta. Yung 2 gasoline station namin ay hamina, ang kita hanggang sa tuluyan ng magsara at ibinenta ni mommy. Ganun din ang nangyari sa hardware namin at sa grocery store. Nagkabaon-baon din kami sa utang at naibenta na rin ang iba't ibang ari-arian. Pero akala ko tapos na ang problema pero meron pa pala. Pero sana mommy sinabi nyo man lang sa akin na ginawa nyo palang collateral itong bahay. May hinanakit na sabi ko. Bakit? Kapag sinabi ko ba sa'yo may magagawa ka? Naiinis na ring sabi niya. Bumuntong hininga ko at sinukde ng daliri ang buhok. Alam ko namang wala akong magagawa noong mga panahon na yon. Hamak na high school. Student pa lang ako. Walang pang masyadong alam sa buhay. Pero bakit ang bahay pa ang ginawa niyong collateral? Pwede naman yung popahan na lang. Ayaw ng bangko. Gusto nila itong bahay. Pero paano yan? Kapag hindi tayo nakapagbayad sa loob ng 6 na buwan kukunin nila itong bahay. Saan naman natin kukunin ang 8.6 million pesos? Problema doon na ring sabi ko. Ayokong mawala ang bahay. Di bale nang maubos ang lahat ng meron kami wag lang itong bahay. Bumuntong hininga si mommy. Hayaan mo gagawa ako ng paraan. Pero kung wala talaga, hayaan na lang natin sa bangko itong bahay. What? No way. Napatayo ako bigla. Hindi ako papayag na kunin ng bangko itong bahay. Mahalaga ito sa akin mommy. Anong gagawin natin kung hindi tayo makahanap ng pera, sagad na ang palugit na binigay ng bangko? Kapag hindi tayo nakapagbayad sa ayaw natin o gusto kanila na ang bahay na ito at lalayas tayo.
Muli akong umupo sa sofa at tinakip ang kamay sa mukha. Gusto kong umiyak sa inis na nararamdaman ko. Bakit ba ngayon pa nangyari na walang-wala kami? Saan kami kukuha ng ganoong halaga? Teka, may popahan pa pala kami at 7 pinto iyon. Mommy, ibenta na lang kaya natin ang popahan? Suhestyon ko. At sa tingin mo magkano ang aabutin kapag binenta ang pupahan? Baka wala pang 3 milyon. Kahit ibenta mo na rin yung bulok na kotse, kulang na kulang pa rin. Lalo akong nanlumo sa sinabi ni Mommy. Tama naman siya, kahit ibenta pa ang popahan namin at kotse, kulang na kulang pa rin kahit isama pa ang mga gamit dito sa bahay. Ano nang gagawin namin? Saan kami kukuha ng ganun kalaking pera? Luis, please listen to me. Bakit hindi mo muna pag-isipan ang proposal ng mga Hernandez? Bago mo i-reject. Pangungulit pa rin ni Ara sa akin. Siya ang secretary at assistant ko na rin. Nakapag-desisyon ako, Ara. At kung ano ang desisyon ko, yun na yun. Pagkikibit balikat ko habang tuloy lang sa pagpirma sa mga papeles na nasa folder na inabot niya. But Luis, sayang yun. Maganda ang proposal ng mga Hernandez. Mas makikilala pa ang FG Telecom kung tatanggapin natin ang proposal nila. Maimpluwensya ang mga Hernandez. Mas maimpluwensya ako at mas maraming koneksyon. Hindi ko sila kailangan sa kumpanya ko. Mariing sabi ko. Ayokong magpapasok ng ibang tao sa kumpanya. Yun ang kabilin-bilin ni Lolo bago siya namatay at iniwan sa akin ang pamamahala sa FGC. Ang nga Hernandez ay kilala din at maimpluwensya sa business world. Pero punong-puno sila ng kontrobersya. Ayokong i-associate ang kumpanya sa kanila dahil baka masira pa ang reputasyon. Look, Luis. Enough. Malakas na hinampas ko ang table ko na ikinapitlag ni Ara. Sinabi ko na sa'yo nakapagdesisyon na ako at hindi na magbabago yun. I don't like their proposal. At bakit ka ba gigil na tanggapin ko ang proposal nila? May porsyento ka ba sa kanila? Naiinis nang sabi ko. Wala. Ang sa akin lang naman. Naputol ang sasabihin niya nang bigyan ko siya ng matalim na tingnan. Concern lang naman ako sa kumpanya. Thanks for your concern. Pero maganda ang takbo ng FG Telecom at alam ko kung ano ang makakabuti at makakasama sa kumpanya. Mariing sabi ko. Fine, wala na akong sinabi. Pagsuko niya. Good. You can leave now. Sabi ko at sinara ang folder pagkatapos ng huling pirma at inabot sa kanya. Kinuha naman niya ito at nag-excuse. Sinundan ko lang siya ng tingin at umilingking. Minsan hindi ko na rin nagugustuhan ang pagiging pakialamera niya. Kung hindi lang siya anak ng ninong ko, matagal ko na siyang sinesante. Sinandal ko ang likod sa leather chair at bahagyang hinilot ang sentido. Tumunog ang cellphone ko na nasa gilid ng table. Tinampot ko ito at sinagot. Tumawag ang sekretarya ni Pierre at sinabing okay na ang kotse ko at kotse ni Ivana at pwede nang kunin. Sinabi ko na lang na papupuntahin ko ang 2 tauhan ko para pick up in ang 2 kotse. Gusto ko sana personal na ihatid kay Ivana ang kotse niya, pero puno ang schedule ko ngayong araw kaya siguro bukas na lang. Napakagatlabi ako at ngumiti nang sumagi na naman sa isip ko ang magandang mukha ni Ivana. Ewan ko ba, simula ng insidenteng yun kahapon parang may kakaiba nang nangyayari sa akin. Lalo na nang makasama ko siya sa loob ng kotse at nakausap ng matagal. Kung tutuusin, ilang minuto lang kami nag-usap pero para sa akin matagal na yun. Noon pa man gandang-gandang na ako sa kanya. Gustong-gusto kong tingnan ang maamo niyang mukha. Dati hanggang hi at hello lang ako sa kanya, tapos kahapon nagkaroon kami ng casual na pag-uusap. Tapos sa tuwing naiisip ko siya gumagaan, ang pakiramdam ko at para akong na-e-excite sa hindi malamang dahilan. Tanga, hindi naman siguro nagkakagusto na ako sa kanya. Nakakahiya naman kung magkagusto pa ako sa kanya. Masyado siyang bata sa akin at para na niya akong kuya. Yaya Daling, si Mommy po. Tanong ko kay Yaya Daling na busy na pag-vacuum. Nasa garden, may bisita. Tiningnan ako ni Yaya Daling mula ulo hanggang paa. Papasok ka na ba sa trabaho mo? Opo. Ngayong araw ang start ng trabaho namin ni Ana. 10:00 ang pasok namin pero aagahan namin ang punta sa resto. Dahil ibibriefing pa kami ng manager, osang linggo ang training namin pero may allowance naman at libre ang pagkain. O sige. Mag-ingat ka, sabi ni Yaya Daling. Lumabas na ako ng bahay at tinungo ang garden na nasa bandang likuran.
Di pa man ako masyadong nakakalapit ay naririnig ko na, ang tawa ni Mommy at tawa ng isang lalaki. Pero hindi iyon ang boyfriend niya ni Mommy. Mommy, tawag ko kay Mommy. O Ivana, nandyan ka pala. Aalis ka na ba? Halika muna rito. Lumapit ako kay Mommy ng ngiting-ngiti. Tumingin ako sa kausap niyang lalaki na may edad na natitig naman sa akin. Naiilang na binigyan ko na lang ng kiming-ngiti ang matanda. Pinaupo ako ni Mommy sa katabi niyang upuan. Siya nga pala Ronnie, ito pala ang anak kong si Ivana, 1 taon na lang gagraduate na niya sa college. Ngayon nga nagtatrabaho siya habang summer break pa. Naku, napakabait at napakasipag nitong anak, ako matalino pa. Pagbibida ni Mommy sa akin. Napangiti naman ako. Ganyan naman si Mommy kapag pinapakilala niya ako sa mga kakilala niya. Lagi niya akong pinagmamalaki at masarap yun sa pakiramdam. At napakaganda pa. Nakangiting dugtong naman ng matanda. Sinabi mo pa, aba, kanino pa ba magmamana yan kundi sa akin? Syempre naman. Pagsang-ayon pa ng matanda. Ay Ivana anak, ito pala si Ronnie, kaibigan ko. Pagpapakilala ni Mommy sa akin sa matanda. Hello po Mang Ronnie. Pat ko sa matanda. Minitian naman ako ng matanda at panay pa rin ang titig sa akin. Nag-iwas na lang ako ng tingin. Ang tingin ko kay Mang Ronnie ay mabait naman bagamat may pagkamanyakas tumingin, mukha rin siyang mapera, dahil sa mga gintong alahas niya sa katawan. Mataba ang katawan niya at kayumanggi ang kulay. Ilang taon ka na ba ha? Tanong ni Mang Ronnie sa akin. 21 pa. Oh, batang-bata pa nga. Nakangising sabi ni Mang Ronnie. Kinilabutan naman ako sa ngisi niya. Tumikim ako. Mommy, kailangan ko na pong umalis. Ibibriefing pa kami ng manager ng resto. Sabi ko na kay Mommy. Hindi ko kasi matagalan ang tingin ng matanda. O sigo, mag-iingat ko. Diretso uwi kapag tapos na ang trabaho ha. Baka kung saan pa kayo gumala ni Ana. Pili ni Mommy sa akin. Opo, humalik na ako sa pisngi niya at tinanguan naman ang matanda. Lagi niyong tatandaan ang mga sinabi ko ha. Huwag niyang papatulan ng customer kapag nagtataray, ipasok niyo lang sa kabilang tenga at labas sa kabilang tenga basta wag lang kayong sasaktan, ibang usapan na yun, gets nyo? Paalala sa amin ni Sir. Ang binabaeng manager namin. Yes sir, sabay-sabay naming sabi. 4 kaming babaeng bagong crew at pare-parehas na college student. Tuwing summer break daw talaga ay tumatanggap ang resto ng mga aplikanteng estudyante. Tinawag ni Sir Tutsi ang supervisor at sa kanya na kami inihabilin. Mabait ang supervisor na si Ma'am Lynn. Matyaga niya kaming tinuturuan at pinapaliwanagan sa mga dapat naming gawin. Halos lahat ng staff ng resto ay mababait at magigiliw sa amin. Polo shirt na puti ang suot namin na naka-tuck-in sa slack na itim at may bistro apron din na itim na doll shoes naman ang sapatos namin. Ang buhok ay naka-helmet bun. Naku, siguradong sisipagin pumasok ang mga bisita natin. Kigaganda ba naman itong mga trainee natin? Sabi ni Mang Crisanto, ang head chef. Ayaw niyang tawagin siyang chef, Mang Crisanto na lang daw. Dito kami sa kusina dinala ni Mang Lin para itor. Sinabi niyo pa chef, lalo na tong dalawang ta. Malinis at mukhang mayayaman. Sigurado ba kayo na papasok kayo bilang waitress dito sa resto? Daing naman sa amin ni Chef Risa na tibo kong kumilos. Siya naman ang assistant chef. Opo ma'am. Experience na rin po. Sagot ni Ana. Tumango-tango naman ako. Kung sa bagay. Anong year na ba kayo? 4th year na po sa pasukan. Sagot ko naman. Ay 1 taon na lang pala graduate na kayo. Nag-enjoy naman kami ni Ana sa ginagawa namin kahit medyo nakakangalay nga lang sa binti. Dahil halos hindi kami umuupo at panay puron at par ito kami. Tinuturuan na kami ni Ma'am Lynn ng tamang pag-approach sa mga customer. Pati na rin kung paano kumuha ng mga order. Hindi na ako bago sa ganito dahil noong nakaraang summer break by sa isang coffee shop naman ako nagtrabaho noon. Si Ana nga lang ang talagang nangangapapa, pero matyaga naman siya at inaalalayan ko naman.